Ayaw lang ng mga tao na sinasabihan kung ano ang gagawin, tama ba? Ang bawat tao ay gustong maging isa na tumatawag sa mga shot at nagpapatakbo ng palabas. Parang lahat ng tao ay may ganitong panloob na boss craving control. Ngunit narito ang bagay, kung minsan ang mga tao ay masyadong nadadala dito, hindi nila alam kung kailan hahayaan ang kontrol para payagan ang Diyos na kunin ang kanyang bahagi. Alam mo kung paano ito, gusto ng mga tao na kontrolin ang bawat maliit na detalye ng kanilang buhay, iniisip na naisip na nila ang lahat. Isinasantabi pa nga nila ang Diyos at pinangangasiwaan ang lahat, at doon na nagkakaroon ng frustration dahil hindi nila yon trabaho. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe. Isipin na sumakay sa isang high-speed ferry, dinadama ang hangin sa iyong buhok at ang rush ng excitement. Ngayon isipin ang iyong sarili na nag-iingat sa hangin, mga kamay sa manibela, nakapikit ang mga mata, hinahayaang dalhin ka sa pagsakay saan man. Parang nakakabaliw na adventure, di ba? Oo naman, hindi lahat ay maglalakas loob na gawin ito dahil ito ay mapanganib, ngunit iyon ang kailangan mong gawin upang mailagay ang iyong buhay sa tamang landas. Panahon na para sa iyo na mag-ingat, ang iyong maingat na inilatag na mga plano at kalooban sa harap ng Diyos at sumuko sa kanyang perpektong plano para sa iyong buhay. Siyempre, ang pagtitiwala sa Diyos ay maaaring maging isang tunay na pakikibaka, lalo na kapag ang buhay ay hinahampas ka ng mahihirap na bagay. Para itong lumakad sa anino ng kamatayan, panahon ng kahihiyan, sakit, at paghihirap. Alam ng salmista kung ano ang pakiramdam at tinawag pa itong naglalakad sa libis ng anino ng kamatayan. Ano ang pakiramdam kapag may nagsabi sa iyo na magtiwala sa Diyos sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon? Maaaring mahirapan kang paniwalaan na nagmamalasakit sa iyo ang Diyos o na may anumang layunin ang sakit na iyong nararanasan. Maaari mo pa ngang itanong kung bakit hinahayaan ng mapagmahal na Ama ang kanyang mga anak na magtiis ng gayong mahihirap na panahon. Ngunit narito ang bagay, may layunin sa likod ng iyong sakit. Ito ay tulad ng isang matigas na ehersisyo na bumubuo ng iyong lakas, kaya kapag ang buhay ay naging mahirap, tandaan na mayroong isang dahilan para dito, na sa huli ay humahantong sa isang bagay na mabuti para sa iyo. Parang plot twist sa isang pelikula na mas lalong nagpapasaya sa ending. Kaya manatili doon, hindi pa tapos ang kwento mo, at may magagandang bagay na darating sa iyo. Ang pamamahala sa isang nakakapagod na proyekto o takdang aralin ay maaaring pakiramdam na dinadala mo ang bigat ng mundo, ang pagpaplano, ang daloy ng trabaho, mga resulta, at stress. Ang daming dapat hawakan. Ngayon isipin ang paggawa niyan sa buong buhay mo, iyon ay isang one-way na ticket sa mataas na presyon ng dugo. Ngunit narito ang hindi mo alam, ang pagbitaw sa mahigpit na pagkakahawak at pagtitiwala sa pamumuno ng Diyos ay may kasamang mga benepisyo. Ito ay tulad ng pagbibigay ng kontrol sa isang taong nakakaalam ng malaking plano, isang tiyak na kapayapaan ang kasama nito. Kaya sa susunod na ang buhay ay parang isang napakalaking proyekto, isaalang-alang ang pagbibigay sa Diyos ng manibela. Malalaman mong mas maayos ang paglalakbay at mas maganda ang resulta. Ang pagbibigay ng iyong buhay sa Diyos ay tulad ng pagbibigay ng nabigasyon sa isang taong may mas mahusay na mapa, hindi lamang isang taong may mas mahusay na mapa, kundi isang taong may pinakamabuting interes sa iyo. Sinabi ng Diyos sa Isaias 55:8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga daan, sabi ng Panginoon. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang aking mga daan, ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Ang plano ng Diyos ay mas malaki at mas mahusay kaysa sa anumang bagay na maaari mong likhain para sa iyong sarili. Ang tanong ay, hahayaan mo bang siya ang pumalit? Habang binabalikan mo pa rin yon sa iyong isipan, narito ang ilang mga benepisyo ng pagpapahintulot sa Diyos na kontrolin ang iyong buhay. Numero 1. Kapayapaan. Kapag hinayaan mo ang Diyos na kunin ang manibela at magtiwala sa kanyang mga kasanayan sa pagnavigate,
Sa wakas ay makakabawi ka na, itigil ang pagmamadali, at matamasa ang kapayapaan. Hindi mo kakayanin ang lahat, hayaan mo ang Diyos na magmaneho. Kung gusto mo ang mapayapang vibe na yon, pakawalan ang iyong pagkakahawak, at hayaan ang Diyos na gawin ang kanyang nalalaman. Ang pag-aalala, panggigipit, at pagkabalisa na nararamdaman mo ay lahat dahil may dinadala kang pasanin na hindi para sa iyo. Numero 2. Pahinga. Isipin na nasa isang road trip ka, at dumaan ka sa ilang sasakyan. Sa isa sa mga kotse ay isang babae na malapit nang kunin ang gulong mula sa kanyang asawa, sinusubukang maging boss. Sa kabilang banda, sa isa pang kotse ay isang babae na nanalamig sa upuan ng pasahero, humihigop sa kanyang Starbucks frozen mocha, hinahayaan ang kanyang asawa na manguna ng walang kaguluhan. Sino sa tingin mo ang nagsasaya at tunay na nagpapahinga? Sa kasamaang palad, ang unang babae ay katulad ng karamihan sa mga mananampalataya sa paglalakbay na ito ng buhay, abala sila sa pagsisikap na kontrolin ang lahat na hindi nila nasisiyahan sa anumang bagay. Kung magtiwala lang sila at bumitaw, makikita nila yon kapag ang Diyos ang namumuno, walang mali. Number 3. Contentment. Kapag inagaw mo ang gulong mula sa Diyos, dahil hindi ka nagtitiwala sa Kanya, ito ay tulad ng pag-sign up para sa emosyonal at espiritual na pagkahapo. Bakit? Dahil pumapasok ka sa mga tungkuling hindi para sa iyo. Ginawa ka ng Diyos na manalig sa Kanya, hayaan mo siyang mamuno, at doon nagsisimula ang kasiyahan. Parang paghahanap ng matamis na lugar, alam mong eksakto kung nasaan ka, ginagawa ang dapat mong gawin, at isabuhay ang papel na ginawa niya para sa iyo. Iyan ang susi sa malalim na kasiyahan. Bilang 4. Isang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag sinubukan mong kunin ang gulong mula sa Diyos, ang iyong relasyon sa Kanya ay nawawala. Ang pasasalamat ay tumatagal ng isang backseat sa mga reklamo at pagpuna, at ang papuri ay ilalabas. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay nagiging isang pakikibaka dahil kumbinsido kang dapat siyang magmaneho ng mas mahusay o dalhin ka sa ibang lugar. Ngunit kapag nagtitiwala ka sa Kanyang mga paghatol, nasisiyahan ka sa matamis na pakikisama sa Kanya. Ang iyong mga salita sa Kanya ay malambot at hindi malupit. Inaasahan mo ang iyong oras ng pagdarasal dahil ito ang isa sa pinakamagagandang oras sa iyong buhay. Magpahinga ka sa Kanyang presensya at maging malaya upang ituloy ang Kanyang kalooban. Numero 5. Nadagdagang lakas sa kabila ng mga kaguluhan. Nakikita mo, ang pag-asa sa iyong lakas ay masarap sa pakiramdam kapag ikaw ang may kontrol, tamang-tama ang pagtatakda ng entablado. Ngunit kapag tumama ang katotohanan, mauunawaan mo na kailangan mo ng higit pa sa iyong lakas at karunungan upang magkaroon ng kahulugan ang iyong buhay. Malakas at mabilis na tumama ang mga sorpresa. Kapag pinahintulutan mo ang Diyos na mamuno, ginagamit mo ang Kanyang lakas upang makamit ang hindi mo kailanman makakamit sa iyong lakas. Sinasabi ng 2 Corinthians 12:9, ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't ipagyayabang ko ang aking mga kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Kapag inamin mo na hindi mo ito magagawa ng mag-isa, ang kapangyarihan ni Kristo ay sumisipa, at ito ay napakahusay. Ang pagsuko ng kontrol sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtap sa Kanyang lakas. Kaya kapag bumibigat ang buhay, sumiklab ang mga emosyon, at ang mga negatibong kaisipan ay pumasok, tandaan ito, alam ng Diyos ang iyong mga kahinaan, ibigay mo sila, at panoorin siyang pinupuno ka ng lakas sa gitna ng iyong mga pakikibaka. Mahal, ang pagpapaalam ay hindi nangangahulugan na ang mga issue ay hindi natatawid sa iyong puso. Nangangahulugan lamang ito na sinasabi mo sa Diyos na pangasiwaan ang lahat. Ibinibigay mo ang pag-aalalang iyon sa Diyos at buong pusong nagtitiwala sa Kanya na haharapin ang mga laban ng iyong buhay. Habang iniisip mo ang mga isyong iyon, tingnan mo ang kamay ng Diyos dito at huwag mong hayaang abalahin ka nito.
Ngunit kapag naabala ka, sinasabi mo lamang sa Diyos na hindi ka nagtitiwala sa Kanyang paghatol sa iyong mga problema. Iyan ay kawalan ng pananampalataya. Ito ay hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi ka maaaring sumuko sa sinumang pinagdudahan mo. Para sumuko ka, kailangan mong magtiwala sa kakayahan ng iyong isinusuko. Gaano karami ang alam mo tungkol sa Diyos? Anong sukat ng Kanyang kapangyarihan ang naiintindihan mo? Ang pagsuko ng iyong mga alalahanin sa Diyos ay magiging mahirap kung hindi mo maunawaan ang Diyos. Patuloy kang lalaban sa mga laban dahil nabigo kang matanto kung sino ang Diyos at kung ano ang magagawa niya. May ganitong kaalaman si David kung sino ang Diyos at hindi siya kailanman natakot sa anumang labanan. Natanong mo na ba ang tiwala na kailangan ni David na tumayo sa harap ni Goliath? Kilalang kilala niya ang kanyang Diyos. Alam niyang ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay hindi siya gagawing biktima ng kanyang mga kaaway. Makinig ka, matatalo mo ang anumang laban sa buhay na ito kapag may tiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Pakinggan ang sinabi ng salmista sa mga awit 18, 3:17. Tumawag ako sa Panginoon na karapat-dapat purihin, at ako'y naligtas sa aking mga kaaway. Ang mga tali ng kamatayan ay bumalot sa akin. Ang mga agos ng kapahamakan ay nanaig sa akin. Inabot niya ako mula sa itaas at hinawakan ako mula sa malalim na tubig. Iniligtas niya ako mula sa aking malakas na kaaway, mula sa aking mga kaaway na napakalakas para sa akin. O, anong makapangyarihang Diyos? Nais ng Diyos na ipaglaban ang iyong mga laban para sa iyo, ngunit kailangan mo munang bumitaw. Ito ay kapag binitawan mo na siya ay maaaring pumasok. Siya ay hindi kailanman makikibaka para sa isang lugar sa iyong buhay. Siya ang Panginoon, at ang pinuno ng lahat ng bagay. Ang lahat ng kapangyarihan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Bawat pang-aapi ay yumuyuko sa pagbanggit ng kanyang pangalan. Siya ang namamahala sa bawat pangyayari. Kapag natuto kang sumuko sa kanya, siguradong mananalo ka. Kapag sumuko ka rin sa Kanya, lumalago ang iyong pananampalataya. Kapag hinayaan mo ang Diyos na mamuno, ang pakiramdam ng pagpapalaya ay sumisibol na nagpapataas naman ng iyong pananampalataya. Mga minamahal, habang sumusuko ka sa Kanya, mas lumalago ang iyong pananampalataya, at mas lumalago ang iyong pananampalataya, mas malayo kang maging biktima ng mga pakana ng dyablo. Ang Diyos ay walang limitasyon at may kakayahan sa anumang bagay, walang imposible sa Kanya. Ang lahat ng pag-aalinlangan kung kaya ng Diyos, nawawala. Isipin ang tungkol sa mga bata, ang kanilang mga puso ay bukas na bukas, ang kanilang kamalayan ay malinaw, at sila ay nagbabadya sa kaalaman na ang lahat ay posible. Well, guess what? Nais ng Diyos na ang bawat isa sa Kanyang mga anak ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Ang tanging paraan para makarating sa antas na iyon ng pananampalataya ay ang pagsuko ng otoridad ng iyong buhay sa Diyos. Ang iyong pananampalataya ay nagiging walang hangganan kapag ito ay mula sa isang pusong parang bata. Ang mga pakinabang ng pagpayag sa Diyos na pamunuan ang iyong buhay ay hindi masusukat. Maaari mong simulan agad na tamasahin ang mga ito kapag pinahintulutan mo ang Diyos na mamuno. Narito ang tanong, hinahayaan mo ba ang Diyos na magmaneho? Ito ay isang mahirap na tawag, lalo na kapag ang buhay ay nagiging mabato at ang daan sa hinaharap ay hindi tiyak. Ngunit kung unti-unti, pipiliin mong magtiwala sa Kanya at bumitaw, matutuklasan mo ang isang matamis na pakete ng kapayapaan, kapahingahan, kasiyahan, at pag-ibig na bumabaha sa iyong buhay. Ngayon ay maaari kang magtaka kung ano ang dapat mong gawin upang pakawalan at hayaan ang Diyos. Siyempre, ito ay tuwiran, ngunit maaaring hindi mo alam ang eksaktong mga aksyon na dapat mong gawin upang maalis ang iyong mga kamay sa iyong buhay at hayaan ang Diyos sa Kanyang paraan. Narito ang 7 praktikal na hakbang na dapat gawin para ganap na makontrol ng Diyos ang iyong buhay. Numero 1. Pagkilala sa pagitan ng nasa kontrol at lampas sa kontrol. Alam mong may mga bagay na maaari mong kontrolin at hindi. Halimbawa, hindi mo makokontrol ang lagay ng panahon,
ngunit makokontrol mo kung paano ka tumugon sa hindi magandang panahon. Hindi mo makokontrol ang sitwasyong pang-ekonomiya sa iyong bansa, ngunit makokontrol mo kung paano ka tumugon sa mga negatibong sitwasyon sa ekonomiya. Tumutok sa kung ano ang maaari mong kontrolin, hindi kung ano ang hindi mo magagawa. Minsan ang pakikibaka na bumitaw at hayaan ang Diyos ay nagmumula sa hindi pagkilala na ang mga bagay na nagbibigay diin sa iyo ay madalas na hindi mo kontrolado. Numero 2. Gumawa ng aksyon sa nakokontrol. Ang isa pang susi ay ang pagiging maagap. Ang kawalan ng aktibidad ay maaaring magdulot ng pag-aalala at maging sanhi ng depresyon. Kaya sa halip na pag-isipan ang iyong sitwasyon, kumilos ka sa mga bagay na maaari mong kontrolin. Kapansin-pansin, ang mga ito ay karaniwang umiikot sa iyo at sa iyong mga saloobin. Sa halip na mag-alala tungkol sa kung ano ang hindi gumagana, maaari kang makipag-usap sa Diyos tungkol sa mga ito. Sa halip na malungkot dahil sa iyong nabigong panayam, maaari mong pasalamatan ang Diyos para sa mas magandang plano na mayroon siya para sa iyo. Bilang 3. Palayain kung ano ang hindi mo kontrolado. Sa matalinong mga salita ng isang teologo, isuko ang bagay na iyong kinatatakutan sa mga kamay ng Diyos. Ibalik mo ito sa Diyos at hilingin sa Kanya na lutasin ito kasama mo. Sariling mga kamay, ang pananampalataya, ay ibinabalik sila sa mga kamay ng Diyos at iniiwan sila doon. Ang pagpapakawala sa kung ano ang hindi mo kontrolado ay isang game changer. Bilang 4. Pagnilay-nilayin ang mga pangako ng Diyos. Tama ang sinabi ng salmista sa awit 145:5, aking inaalala ang mga araw noong unang panahon, pinagbubulay-bulay ko ang lahat ng iyong mga gawa, at iniisip ko kung ano ang ginawa ng iyong mga kamay. Hindi nakakagulat na nasiyahan siya sa isang maligayang buhay sa kabila ng lahat ng kanyang hinarap. Ipagpalit ang mga nagngangalit na kaisipang iyon ng mga nakakapagpakalma na nakaugat sa mga pangako ng Diyos. Bilang 5. Magpatibay ng moto ng pagpapaalam. Pumili ng isang di malilimutang taludtod o parirala bilang iyong moto sa pagpapaalam. Ito ay mabuti sa aking kaluluwa. Ang mga plano ng Diyos para sa akin ay para sa kabutihan at hindi para sa masama. Maaari mo itong palitan buwan-buwan o lingguhan upang paginhawahin ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Iyan ay panatilihin ang mga kasulatan sa iyong isip at sa iyong mga labi. Kapag ito ay nasa lugar, sabihin sa akin kung paano maaring pumasok ang pag-aalala o pagkabalisa. Bilang 6. Kumilos ayon sa pananampalataya. Huwag itayo ang iyong buhay ayon sa anumang huwaran na ipinakita sa iyo sa lambak ng takot. Maghintay hanggang sa maabot mo ang bundok ng pananampalataya, pagkatapos ay buuin ang iyong mga plano. Ang pananampalataya ay pagsuko sa Diyos nang hindi nagpapanik. Sa wakas, kumuha ng isang araw sa isang pagkakataon, sinabi ni Jesus sa kanyang sermon sa bundok tungkol sa pag-aalala at pagkabalisa. Pinayuhan kanya na huwag isipin ang bukas dahil ang bukas ay bahala sa sarili nito. Sigurado, darating ang mga problema, ngunit sapat na ang pagtuon sa mga hamon ngayon. Ang parehong Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo ngayon ay nandyan bukas. Ngayon, manalangin tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayon ng may mapagpakumbabang puso, kinikilala na napakatagal ko nang dinadala ang bigat ng pag-aalala. Nag-alinlangan ako sa iyong kakayahan na magdala ng kabutihan sa aking buhay at kinwestiyon ang kagandahang maaaring lumabas mula rito. Gayunpaman, nakakuha ako ng bagong pangunawa sa pamamagitan ng mga salita na aking natanggap ngayon. Panginoon, inilalabas ko ang kontrol upang masaksihan ang iyong kamay sa bawat aspeto ng aking buhay. Gawin mong kapitan ng aking buhay, patnubayan mo ako sa ligtas na daungan, at ako ay nagtitiwala na sa kabila ng mga unos, ako'y ilalayag mo sa aking paroroonan matatag. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na akayin ako sa mga hamon at kawalang katiyakan sa iyo ngayon para sa iyong gawin. Sa halip, ako ay nagtitiwala sa iyong karunungan o sa iyong mga plano para sa akin. Inilalabas ko ang aking mga plano, na nauunawaan na ang iyo ang pinakamahusay na magdadala sa akin kung saan mo itinalaga.
Nasa tabi kita sa mga hamon ng buhay, maging sa malilim na lambak. Nagtitiwala ako na hindi mo ako hahayaang harapin ang anumang bagay na higit sa aking makakaya. Sa pamamagitan ng mga unos, hindi ko kukwestiyon ang iyong katapatan bagkus ay panghahawakan ko ang katiyakan na ikaw ay nagmamahal at hinding-hindi ako pababayaan. Ibinibigay ko ang kontrol sa iyo, Panginoon. Kunin ang gulong, pangasiwaan, at patnubayan ang aking buhay ayon sa iyong layunin. Inilalagay ko ang lahat ng aking pag-asa at pangarap sa iyong mga kamay, ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ikaw ay nagmamalasakit sa akin, at ang bawat kahihinatnan sa aking buhay sa huli ay magiging mabuti. Ang iyong pangako ay nagpapahayag na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako ay mananahan sa iyong bahay magpakailanman. Pinipili kong manatili sa ilalim ng iyong makapangyarihang kamay. Hindi ako itataboy ng mga alalahanin ng mundo mula sa iyong presensya. Gagawin ko ang aking tahanan sa iyong yakap hanggang ang aking puso ay hindi na mag-alinlangan o magtanong sa iyong pamumuno. Mahal na Jesus, sa mga sandali ng desperasyon kung saan pakiramdam ko'y unti-unti nang nabubulok ang aking buhay, magtitiwala ako sa iyo. Inaamin ko na sinubukan kong maging kapitan ng aking barko. Ginawa ko ang aking sarili na sentro ng aking pag-iral. Patawarin mo ako sa aking pagmamataas at maling pagtatangka sa pagsasarili. Inaamin ko, Lord, hindi ko alam kung paano ako bumitaw. Hindi ko alam kung paano bibitawan ang kontrol, ngunit buong kababaang loob kong kinikilala ang pangangailangan ko sa iyo. Napagtanto ko na wala akong magagawa sa aking lakas. Dalangin ko ang iyong awa at biyaya na malaman kung kailan titigil upang hindi kita itulak palabas ng aking buhay. Panginoon, kailangan ko ang iyong patnubay upang matutunan kung paano isuko ang aking buhay sa iyo. Ipakita sa akin kung paano manatili sa iyo araw-araw at turuan akong mamuhay sa espiritu at katotohanan. Tulungan mo akong isuko ang kontrol sa bawat aspeto ng aking buhay sa iyo. Hubugin mo ako sa taong nilayon mo sa akin. Nagpapasalamat ako na hindi ka sumuko sa akin, at hinihiling ko ang iyong patnubay at tagubilin habang sumusulong ako sa iyong paraan. Patnubayan mo akong maunawaan na kapag nagsara ang isang pinto, bubuksan mo ang nais mong madaanan ko. Bigyan mo ako ng karunungan upang mapagtanto na ang aking mga hangarin ay maaaring hindi umaayon sa iyong mas dakilang plano, at na ang iyong landas ay humahantong sa akin, patungo sa pinakamahusay na mga resulta. Panginoon, turuan mo akong tanggapin ang bawat araw bilang isang regalo, at magtiwala na iyong aalagaan ang lahat ng aking mga pangangailangan. Tulungan akong tumuon sa pangangalaga sa mga nakapaligid sa akin, at sa pasasalamat sa kung ano ang iyong ibinibigay. Huwag akong maging mapanghusga, na nakikita ang kabutihan sa lahat ng iyong mga nilikha, at iniiwan ang paghatol sa iyo. Ako ay sumusuko, mahal na Jesus, upang maging sino at ano ang gusto mo na ako ay maging. Bigyan mo ako ng lakas, pananampalataya, at pag-asa na magbigay ng patnubay sa bawat araw habang ako ay bumitaw, at nagbibigay sa iyo ng kontrol. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nakita mong nakakatulong ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat.